Paano gumawa ng mga YouTube thumbnail at graphics sa iba't ibang wika gamit lang ang mga AI prompt? Kung nagbayad ka na dati para sa disenyo ng iyong YouTube thumbnail o nagtagal sa Canva o Photoshop para makuha ang tamang itsura, pagkatapos panoorin ang tutorial na ito, hindi mo na kailangan gumastos muli. Pero may mas maganda pa rito Hindi ka lang makakatipid. Maaari ka rin kumita gamit ang skill na ito. Oo, gamit lang ang mga maayos na pagkakasulat na prompt. Sa video na ito, hindi ko lang ipapakita kung paano ko ginawa ang thumbnail na nakikita nyo ngayon, ang parehong professional na disenyo na ginagamit ko sa iba't ibang wika. Ibibigay ko sa inyo ang mismong mga prompt. Walang direct message, walang comments sa baba para sa access, walang hidden downloads. Lahat ay narito na mismo sa video at dito na ito nagiging mas kapakipakinabang. Kapag natutunan mo ang skill na ito, maaari kang gumawa ng profile sa Fiverr. Gumawa ng account sa Upwork, magalok ng thumbnail design services, tulungan ng mga YouTuber na palaguin ang kanilang channel, magsilbi sa mga gumagawa ng kurso at makipagtulungan sa mga maliliit na negosyo at magsimulang maningil para rito. Isipin mo ito. Sa halip na magbayad ng 20, 30 o $50 bawat thumbnail, ikaw na ang kikita niyan. At ang tanging gagamitin, matalinong prompt, malinaw na direksyon at madiskarteng paggawa. Hindi mo kailangan ng advanced design skills. Hindi mo kailangan ng maraming taon ng karanasan. Kailangan mo lang ng tamang sistema. Napakabait ninyo sa pagsuporta sa channel na ito, sa pag-subscribe, panunood at pag-share. At naniniwala ako sa pagbabalik ng tunay na halaga. Walang itinatago, walang sikreto, walang hindi kailangang hakbang. Sa pagtatapos ng tutorial na ito, malalaman mo na kung paano gumawa ng professional na thumbnail, gayahin ang mga ito sa iba't ibang wika, bumuo ng portfolio, ialok ito bilang freelance service at gawing kita ang pagiging malikhain. Hindi lang ito tungkol sa graphics, tungkol ito sa pagbuo ng digital skills na magbibigay sa iyo ng kita. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami ang hindi nagsisimula ng YouTube channel ay hindi ang kakulangan sa ideya. Hindi rin ito kakulangan sa talento, kundi takot. Ang takot sa pagdidisenyo ng mga thumbnail. Ang stress na gawin itong magmukhang professional. Ang pagkadismaya sa paggugol ng maraming oras para makuha ang tamang itsura. Ang hirap na yung palang ay nakapigil na sa libu-libong tao na mag-upload. Pero ngayon, matatapos na ang problema ngayon. Kapag natutunan mo ito, mawawala na ang takot sa paggawa ng thumbnail habang buhay. Pero para magawa ang mismong mga thumbnail na nakita nyo, kailangan nyo lang ilagay ang prompt na ito sa ChatGPT at gagawa ang ChatGPT ng parehong resulta para sa inyo. Gayunpaman, huwag nyo nang gamitin ang litrato ko o kopyahin ang mismong impormasyon ko. Dapat nyo itong i-customize para sa sarili ninyong niche. Maaari ninyong gamitin ang sarili ninyong litrato. Maaari kayong gumamit ng litrato ng produkto. Maaari kayong gumamit ng pera, maaari kayong gumamit ng hayo, maaari kayong gumamit ng isang bagay. Maaari ninyong baguhin ang mga kulay, salita, tono at layout para bumagay sa inyong audience. Ang kapangyarihan ay wala sa pagkopya. Ang kapangyarihan ay nasa pag-customize. At narito ang kawiwiling bahagi. Kapag nagawa mo na ang disenyo sa isang wika, maaari mo nang hilingin sa ChatGPT na isalin ang parehong prompt sa ibang wika. Hindi mo na kailangan sumulat muli ng bagong prompt. Hindi mo na kailangan magsimulang muli. Ang istruktura ay mananatiling pareho. Ganong kadaling gumawa ng mga thumbnail para sa YouTube, mga online course, mga marketing campaign o anumang graphic na maiisip mo. Isipin mo to. Bago ang pagdating ng AI para makagawa ng ganito ng mano-mano, kakailanganin mo ng mga kasanayan sa graphic design. Kailanganin mong maunawaan ang mga komplikadong software. Gugugol ka ng maraming oras sa pag-aayos ng mga layout, font, kulay at spacing. At kung minsan, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon, ang resulta ay hindi pa rin magmumukhang profesional. Ngayon, sa pamamagitan ng isang maayos na prompt, maaari ka nang gumawa ng magandang thumbnail o graphic sa loob lamang ng ilang minuto. Yan ang pagbabago. Iyan ang pagkakataon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga thumbnail ng course na kilala rin bilang mga course card image. Kung gumagawa ka ng mga online course, ang larawang ito ang magiging unang impresyon sa'yo.
Bago pa man basahin ng sinuman ng iyong deskripsyon, bago nila suriin ang iyong curriculum, bago sila mag-enroll, makikita muna nila ang iyong course card. At ang larawang iyon ang magpapasya kung hihinto ba sila o mag-scroll lang. Ang magandang balipat, maaari kang gumawa ng mga professional na thumbnail ng course gamit ang parehong structured AI prompt strategy na natutunan mo sa seryeng ito. Tulad ng sa mga YouTube thumbnail at mga disenyo ng logo, ang kalinawan sa iyong prompt ang tumutukoy sa kalidad ng iyong resulta. Sa halip na i-type ang gumawa ng larawan ng course, maging espesipiko. Ilahad ang paksa, target madla at tono. Profesional, matapang, pang-edukasyon, premium ang tema ng kulay, ang estilo ng layout. Kung dapat bang isama ang iyong larawan at kung ang mga icon o simbolo ba ay dapat kumatawan sa paksa, mas detalyado ang iyong paglalarawan, mas maganda ang disenyo. Ngayon, para maging practical at madali ito para sa iyo, isinama ko ang eksaktong prompt na ginamit ko para idisenyo ang partikular na thumbnail ng course na ito sa mismong video na ito. Maaari mo itong gamitin bilang gabay. Huwag itong kopyahin ng eksakto kasama ang aking impormasyon. I-customize ito para umangkok sa sarili mong course, sa sarili mong niche, at sa sarili mong madla. Kung hindi mo ito ma-download, i-post ang video, isulat ito, kumuha ng screenshot o i-rewind kung kinakailangan. Gamitin ito bilang template para gumawa ng sarili mong versyon. Ganyan ka matututo sa pamamagitan ng paggawa at tandaan, ang mga thumbnail ng course ay dapat malinis, hindi siksikan. Dapat nababasa pa rin kahit maliit dahil maraming estudyante ang titingin nito sa mga mobile device. Ngayon, dito na ito magiging makapangyarihan. Maaari mong gamitin ang kasanayang ito para sa sarili mong mga online course, mga platform ng course ng kliyente, mga learning management system, mga Udemy-style na marketplace, mga pribadong academy, at mga corporate training program. Saan man may ibinibentang course, kinakailangan ng isang course card. Kapag nagawa mo na ito sa isang wika, madali mo nang magamit ang parehong prompt sa iba pang wika, isang course, maraming merkado, mas malawak na abot. Bago ang AI, ang paggawa ng profesional na graphics para sa kurso ay nangangailangan ng design experience at maraming oras ng trabaho. Ngayon, gamit ang structured prompt, makakagawa ka ng malinis at premium na visual para sa kurso sa ilang minuto lang. Hindi ito tungkol sa pagiging komplikado ng software. Ungkol ito sa kalinawan, istruktura at direksyon. At kapag naunawaan mo na iyon, maaari ka nang magdisenyo, kumita at lumago ng may kumpiyansa. Bakit ko ba ito ginagawa? Dahil gusto ko talagang magtagumpay kayo. Gusto kong maranasan ninyo ang kalayaang pinansyal kung saan ang pera ay hindi na ninyo araw-araw na problema, kundi isang tool na magagamit ninyo ng wasto. Kapag kumikita ka ng tapat, may dangal, may kapayapaan, may kumpiyansa at may kalayaan. At kapag sapat na ang iyong kinikita, hindi mo lang tinutulungan ang iyong sarili. Nasa posisyon ka na rin para tumulong sa iba. Yan ang hangarin ko. Yan ang mission ko. At taimtim kong ipinagdarasal na ang matututuhan ninyo sa akin ay maghatid sa inyo sa pagbuo ng tunay at pangmatagalang kita online. Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang personal na YouTube thumbnail na ginawa ko para sa sarili kong channel sa tulong ng ChatGPT. Hindi ko ito ibinabahagi para kopyahin ninyo na eksakto ang thumbnail ko. Ibinabahagi ko ito para mapag-aralan ninyo ang prompt na ginamit ko at makagawa kayo ng sarili ninyo. Naniniwala ako ng lubos sa pagtuturo gamit ang mga practical na halimbawa dahil kapag nakakakita ka ng isang bagay na totoo na nagawa na, nagiging mas madali ang pag-aaral. Nagiging mas malinaw, nagiging posible itong makamit. Ang thumbnail na ito ay isa lamang halimbawa. Maaari kang gumawa ng thumbnail para sa anumang niche, anumang industriya o anumang paksa. Maaari mong gamitin ang iyong sariling larawal. Maaari kang gumamit ng animated na character. Maaari kang gumamit ng mga bagay na walang buhay. Maaari kang gumamit ng mga larawan ng produkto. Ang iyong imahinasyon lamang ang iyong limitasyon. Ang kapangyarihan ay wala sa pagkopya ng isang disenyo. Ang kapangyarihan ay nasa pag-unawa sa istruktura sa likod ng prompt. Ang istrukturang iyon ang nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng walang limitasyong varyasyon. At para mas mapadali ito para sa inyo, isinama ko ang eksaktong prompt mismo sa video na ito. Maaring nahihirapan ng ilan sa inyo mag-download ng mga file, kaya sa halip na maglagay ng mga hadlang, inilagay ko ang prompt dito mismo sa screen. Huwag mag-atubiling i-pause ang video, isulat ito, i-type, kumuha ng mga screenshot o i-rewind kung kailangan. Gawin ang anumang makakatulong sa inyong magpatuloy. Hindi ko isinama ang mga isinaling bersyon ng prompt para sa bawat wika at sinadya ko yon.
Dahil maaari mo namang hilingin sa ChatGPT na isalin ang prompt sa anumang wikang gusto mo. English, Spanish, Arabic, French, German, Chinese, Hindi, Portuguese. Ang istruktura ay mananatiling pareho. Ang mga resulta ay mananatiling kahanga-hanga. Ngayon, huwag na maghintay, huwag nang magatubili. Subukan ito sa lalong madaling panahon. Gumawa ng sarili mong belsyon, pagandahin ito, ayusin pa ito. At kung isa ka ng freelancer, idagdag ang serbisyong ito sa iyong mga gig. Kung nagsisimula ka pa lang, maaari itong maging una mong alok. Ang pagkakataon ay para sa mga kumikilos, kaya kumilos na at good luck. Ngayon, dalhin natin ito sa susunod na antas. Nakita na ninyo kung paano tayo makakagawa ng mga thumbnail gamit ang mga structured prompt, ngunit ang parehong prinsipyo ay nalalapat din sa disenyo ng logo at crest at dito na nagiging napaka-epektibo ang lahat. Dati, ang pag-design ng logo ay nangangailangan ng mamahaling software at maraming taon ng karanasan. Ngayon, gamit ang maayos na AI prompts, magagawa mong gabayan ang proseso ng pag-design ng malinaw at tumpak. At ang kasanayang ito ay napakahalaga. Kailangan ng mga paaralan ng mga logo, kailangan ng simbahan, ng crest at ng pundasyon ng branding, kailangan ng online academy ng pagkakakilanlan, kailangan ng proyektong pangkomunidad ng visual credibility. At kapag nakakagawa ka na ng dekalidad ng mga concept design ng mabilis, ikaw ay nagiging isang solution provider. Pansinin na hindi lang tayo basta gumagawa ng mga imahe. Gumagawa tayo ng mga visual na handa na para sa presentasyon. Ibig sabihin nito ay malinis na komposisyon, profesional na ilaw, balancing espasyo, malinaw na pagkakalagay ng letra at otoridad. Ito ang binabayaran ng mga kliyente. Linaw, istruktura at bilis. Magagamit mo ito sa mga corporate logo, non-profit crest, emblem ng universidad, karatunan ng klinika at branding ng digital academy. Kapag naunawaan mo na kung paano bumuo ng mga prompt, lalawak ang iyong pagkamalikain. Hindi ka na limitado ng mga kagamitan. Binibigyan ka ng kapangyarihan ng wika. At iyan ang pagbababo. Ang pag-design ay hindi na tungkol sa software. Ito ay tungkol sa direksyon. At kapag naging bihasa ka sa direksyon, magbubukas ang mga oportunidad. Ang pinapanood mo ngayon ay hindi lang basta halimbawa ng pag-design. Isa itong tunay na Fiverr gig template na magagamit mo para magsimulang kumita. Sinasadya kong isinama ang eksaktong AI prompt na ginamit para sa mga monument sign design na ito sa loob mismo ng video. Isinama ko rin ang buong Fiverr gig structure, ang pamagat, description, mga pricing package, at kung ano ang itatanong sa mga kliyente. Bakit? Dahil gusto kong alisin ang bawat hadlang para sa iyo. Maaring ang ilan sa inyo ay walang access para mag-download ng mga templates. Maaring ang ilan sa inyo ay hindi kayang bumili ng mga kurso sa ngayon. Maaring ang ilan sa inyo ay kailangan lang ng malinaw na halimbawang susundan. Kaya napagpasyahan kong ilagay ang lahat dito para makita ng lahat. Hindi mo kailangan ng mamahaling software. Hindi mo kailangan maging isang arkitekto. Hindi mo kailangan tumira sa isang partikular na bansa. Isa itong tunay na graphic design skill na kahit sino ay pwedeng pagkakitaan kahit saan man sa mundo. Gamit ang AI tools at maayos na positioning, makakagawa ka ng mga professional na monument design na gaya nito at i-alok ito sa Fiverr o iba pang freelancing platforms. Hindi ito teorya lang ha. Ito ay praktikay. Isang kasanayan, isang maayos na guide, iba't ibang wika, mga kliyente sa buong mundo, pag-aralan ng istruktura, ang presyo, ang positioning, pagkatapos ay i-customize ito, i-adapt at ilunsad ang sarili mo. Ganito mo gagawing kita ang iyong pagkamalikahin at simula pa lamang ito. Inilalapi ko ang gig video na ito bilang halimbawa para matulungan kang gumawa ng sarili mo para i-promote ang iyong freelancing service. Ang paggawa ng gig video ay optional pero malaki ang maitutulong nito para makakuha ka ng mas maraming kliyente. Kapag nakikita ng mga kliyente ang tunay na mukha sa likod ng isang gig, agad na tumataas ang tiwala nila. Nakikipagnegosyo ang tao sa tao, hindi lang sa text, imahe o AI render. Kapag nakita nilang may tiwala kang nagsasalita tungkol sa serbisyo mo, may makapangyarihang nangyayari. Nakakaramdam sila ng katiyakan, linaw at seguridad. Ang emosyonal na katiyakang ito ang nagpapataas ng conversion. Ngayon, alam ko na may ilan sa inyo na bago sa computer at teknolohiya, kaya maaaring hindi pa alam kung paano mag-record ng video agad. Huwag hayaang hadlangan ka nito sa tagsisimula. Pwede kang magsimula sa kung anong meron ka.
Magsimula sa mga imahe, deskripsyon at istruktura. Kapag may tiwala ka na sa sarili, pwede ka na magdagdag ng simpleng video. Kahit simpleng recording mula sa telepono mo ay sapat para magsimulang bumuo ng tiwala. Mas mahalaga ang pag-unlad kaysa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang perpekto para magsimula. Kailangan mong magsimula para maging mas mahusay. Para sa sinumang bago sa freelancing, ang istrukturang ito ay nagbibigay na sayo ng malaking bintahe. Meron ka na ngayong malinaw na niche. Isang maayos na gig, malinaw na presyo, subok na AI prompt at isang multilinguistic na estratehiya sa pagpuposisyon. Ayan pa lang ay nagbibigay na sayo ng kalamangan sa mundo ng freelancing. Marami ang hindi nagsisimula. Maraming tao ang sobrang mag-isip at laging naghihintay ng perpekto, pero ang matagumpay na freelancer ay kumikilos agad kahit hindi pa perpekto. Natututo sila at nagpapahusay. Magdagdag ng video kapag handa ka na. Magpahusay habang lumalago. Ang mahalaga, magsimula ka. Kapag nagtitiwala sa iyo ang kliyente, ikaw ang pipiliin nila. At kapag pinili ka, magsisimula ang momentum. Ang isang kliyente ay magiging dalawa, ang dalawa ay magiging lima, ang lima ay magiging isang portofolyo. At bago mo pa malaman, hindi ka na lang sumusubok sa freelancing. Bumubuo ka na ng isang negosyo. Ganito kalilipat mula sa pagiging baguhan patungo sa pagiging profesional, hakbang-hakbang. At nagsisimula ito sa pagkilos. Kung hindi mo ma-download ang freelancing gig scripts, huwag mag-atubiling i-post ang video at isulat ito. Maari mong i-type ang script para sa sarili mong gamit. Maari kang kumuha ng screenshot. Maari mong i-rewind ang video at kunin ang script sa anumang paraang kaya mo. Gawin ang anumang makakatulong sa iyo na sumulong. Gusto kong maging accessible ito sa lahat, walang mga hadlang, walang mga dahilan. Ang iyong institusyon ay karapat-dapat sa isang makapangyarihang unang impresyon. Gumagawa ako ng ma-ultra-realistic na disenyo ng monumentong pang-arkitektura sa pasukan na nagpapakita ng kredibilidad, bisyon at pandaigdigang kahalagahan. Naglulunsad ka man ng paaralan, universidad, klinika sa kalusugan ng komunidad, training center o pundasyon, ang iyong signage sa pasukan ang nagtatakda ng tono para sa lahat ng susunod. Maaari kong idisenyo ang iyong signage sa anumang wikang gusto mo. Ingles, Arabe, Chino, Pranses, Aleman, Hindi, Portuges, Espanyol. Ang parehong profesional na disenyo na inangko para sa iyong target na madla. Kapag ang iyong mensahe ay ipinakita sa wika ng iyong komunidad, tumataas ang tiwala. Kapag tumataas ang tiwala, tumataas ang kumpiyansa. At kapag tumataas ang kumpiyansa, lumalawak ang mga pagkakataon. Ang mga photorealistic na architectural visualization na ito ay perpekto para sa mga fundraising campaign, grant proposal, pag-aproba ng gobyerno, presentasyon sa mga investor, website hero section, mga brochure at marketing material. Ang bawat disenyo ay ginawa gamit ang eleganteng institutional typography. Custom na academic crisp, balanse na architectural realism, neutral na professional daylight rendering. Mataas na kalidad ng presentasyon. Ang mga presyo ay simple at malinaw. Basic package. Nagsisimula sa $75. Isang monument rende, wikang Ingles, isang revision, standard package, 150 pesos. Custom na disenyo ng crest. Kahit anong wika, 2 revision. Premium package. $300, 2 monument variations, multilingual versions, optional night lighting, 3 revision. Kung magtatayo ka lang institusyong nagsisilbi sa mga tao rito o sa buong mundo, ipakita ito sa iyong visual identity. Gumawa tayo ng pasukan na nagpapakita ng iyong pasukan ng may elegansa at sopistikasyon. Yan lang ang para sa inyo sa videong ito. Bago ka umalis, gawin ng 3 simpleng bagay na ito para manatili tayong konektado. Una, mag-subscribe sa channel. Pangalawa, i-click ang like button at pangatlo, i-on ang notification bell. Marami ang hindi nakakaalam nito kung hindi mo i-click ang notification bell. Hindi ka aabisahan ng YouTube kapag nag-a-upload ako ng bagong video. Kaya kung gusto mo talagang maabihan, sa tuwing may bago akong tutorial, siguraduhin mag-subscribe, i-like ang video at i-activate ang notification bell. Isang malaking karangalan ang paggawa ng mga tutorial na ito para sa inyo. Hilig ko ang gumawa ng content na talagang makakatulong sa iyong paglago at tagumpay. Maaaring magkamali ako ng kaunti paminsan-minsan. Sana ay pagpasensyahan niyo ako. Nagpapakita lang iyan na ito ay ginawa ng isang tao na nakikipagtulungan sa AI.
At gayang alam nating lahat, ang magkamali ay tao. Naniniwala ako na naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Hanggang sa muli, mag-ingat at manatiling ligtas palagi. Kaibigan mong si Daniel, paalam muna.